Hello everyone, this is M Stabs and welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay meron lang po ako sa inyo i-share na isang tutorial about po sa paano nga po ba tayo mag-resubmit ng US tax form sa ating YouTube channel. So, recently po ay naka-receive tayo ng email from YouTube na kailangan na daw po nga natin mag-resubmit ng ating US tax form bago po mag-end ang December 10, 2024. So, para sa mga monetized channel po na na-monetize ng 2021, so kailangan natin mag-resubmit ng new tax form para din po syempre makaiwas tayo sa 30% na deduct ni Google AdSense sa ating revenue. Nakikitain syempre dito sa YouTube. So, sayang din, malaking bagay. And since po na hindi pa ako pag-fill up, nakapag-resubmit sa akin, napanood ko po yung video live tutorial ni Sisikoy First Florence Sato sa live ni Axel Coatsel. So, mega love shoutout po sa inyong dalawa. Maraming salamat sa tutorial na yon, Sisikoy First Florence. At dahil doon ay ginawan ko siya ng tutorial since hindi pa ako nakakapag-fill up, nakakapag-resubmit. Para din po sa mga hindi pa nakakapag-fill up nun. So, ang video ito ay para sa inyo. Syempre, para makatulong din sa iba. So, madali lang naman itong sundan. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And hit the notification bell para lagi kang updated sa mga next videos or next tutorial na i-upload ko. So, ganito guys, pinakita ko lang po sa inyo itong cellphone, through cellphone, kasi naka-experience ako na hindi siya gumana sa cellphone ko. So, punta lang kayo syempre sa Google AdSense nyo. Kapag cellphone yung gagamitin nyo, punta lang kayo sa Google AdSense nyo, or pwede nyo naman din i-click yung resubmit para ma-direct kayo dyan sa, sa Google AdSense nyo. Ayan, so yan yung lalabas, yan yung una nyo makikita sa Google AdSense, and then click nyo yung payments. And then payment info. Ayan, so yan yung lalabas naman. And then pasensya na kasi loading. Ang hina ng signal. So, ayan po yung lalabas. And walang laman yan, guys. And then, syempre, ang next dyan is yung manage settings. So, i-click nyo dyan yung manage settings. Yan. So, ayan na yung lalabas. And then, click nyo yung United States info. United States tax info. So, nakita natin dyan na approve tayo nung March 18, 2021. So, ma-expired siya ngayong December 31. Ayan. So, yan yung unang tax na pinila pa natin. Yan. Then after nyan, sa baba, may submit new form. Yun yung i-click nyo, yung submit new form. And dyan ako nagka-struggle kasi hindi na po talaga siya gumana. Ayaw niya nang maklik. Lagi lang siyang nag-gray. So, kaya lumipat ako sa laptop. So, sa laptop, guys, same procedure lang din naman yung nandun. Same procedure lang yung gagawin. Click nyo yung payments kapag nasa laptop na kayo. Siyempre, open nyo muna yung Google AdSense nyo. And then, payment info. Yan. Pag nandyan na kayo, so yun yung makikita natin, syempre. And then, click nyo sa baba yung manage settings. Then, after nyan, click nyo naman yung United States tax info. Hanapin nyo yung United States tax info. Yan. So, hindi ko pa makahanap. Yan. Click United States tax info. And then, manage tax info. So, click natin yung manage tax info. So, pag nandito na kayo guys, huwag na natin pakialaman to kasi hindi naman
tayo Singapore. So, no need na nating, ignore na natin yan. And then, dito, makikita nyo dyan sa right side yung Submit New Form. So, i-click nyo lang yung Submit New Form and then Start New Form. And then, click nyo rin ulit yung, and then click, so ito yung makikita nyo, and then click Start Form. And so, ito na yung lalabas dyan. So, kailangan nating mag-sign in sa Gmail account to verify na ikaw talaga yung may-ari nung channel. So, password lang naman yung ilalagay natin dyan para ma-verify lang na ikaw talaga yun. And then, next. And then, click mo lang yung next. So, after nyan, under ng United Tax Info, click nyo lang po yung individual. And then, next. And then, next is no. Kasi, hindi naman tayo taga United States. Kaya, no po yung answer natin dyan. And then next. So, dito, i-click nyo lang po yung WBEN. And then, start WBEN. So, ito na po yung makikita natin guys dito. And kailangan lang natin dyan to tax identity. So, kailangan lang natin lagay dyan or fill up dyan yung ating mga information. So, kasi since nakasubmit na ako dati, kaya meron na dyan. And dito sa country, lalagay lang natin dito syempre yung Philippines. Hanapin nyo lang yung Philippines dyan. And then dito sa tax, yung TIN number natin, ilalagay natin dyan. TIN number or yung ating mga tax number. So, need natin ilagay dyan. And then sa baba, guys, is no need naman kasi optional lang naman siya. Then, click nyo na yung next. Yan. So, dito, sa permanent reference address, it's a permanent residence address. I-check nyo lang yung box and then, ayan, need natin fill upan yan. So, syempre, yung mga present address nyo, yun yung ilalagay nyo. Yan. So, meron na ako dyan eh. And then, click nyo lang yung box and then next. So, dito naman tayo ngayon sa tax treaty. So, click nyo lang po yung yes. So, click nyo lang yung yes. And then next. Click country. Check yung box and then click country. So, syempre, Philippines ang ilalagay natin. Then, check nyo lang ulit yung box. Check nyo lang ulit yung box. Yung other copyright royalties. And then, check nyo lang yung article sa baba. Check nyo lang yung article sa baba. And then, yung article 13, i-click nyo lang. Kasi, isa lang naman din yan dyan na makikita natin. And then, dito sa withholding tax, i-click nyo lang yung 15%. And then, check the box.
check nyo lang yung box, guys. And then dito, ganun ulit, Article 8, click nyo lang siya. Click nyo lang yung Article 8. And then dito sa kabila, ganun pa rin. So, click nyo yung 0%. And then, check the box. Check nyo lang yung box and then, same pa rin. Click the article. Click Article 13 and then dito sa withholding tax, I click 15%. Then check the box and then next. So, dito naman tayo sa activities and service performed in US. Check nyo lang yung no and then check nyo yung box and then next. So, andito na tayo ngayon sa tax reporting. So, click nyo lang yung Go Paperless. Go Paperless recommended. And then, check nyo lang yung box. Check the box and then next. And then, may lalabas dyan na check nyo lang yung I confirm. Kasi hindi ko na ata siya na videohan. Check nyo lang yung may lalabas dyan, guys. Or nasa baba. Check nyo lang yung I confirm. Pag na-click nyo yan, i-click nyo lang yung I confirm, ay yung nasa baba. And then, next nyo lang. Then, guys, ay lalabas din po dyan yung certify and sign in. And then, check nyo lang yung box. And then, check yes. And then, submit. So, nasa baba po yan. Hindi ko na siya na-videohan kasi nasa pinakaibaba ata. Hindi ko na siya nakuhaan ng clip. So, i-check nyo lang yung submit doon. And then, lalabas naman dyan yung dun sa manage tax info nyo kung na-approve na ba kayo. So, na-approve na tayo ngayong October 9, 2024. And then, mag-e-expire siya within December, on December, and mag-e-expire December 31, 2027. So, 3 years. 3 years siya bago ma-expired. So, kailangan na natin yung gawin, guys. And yan lang, madali lang naman siyang sundan. Sundan nyo lang po yung mga procedure niya. And that's all. Thank you so much for watching. And may marireceive din naman po kayo na from email na nag-email na si Google Payments na na-approve na nga daw po yung inyong tax information. So, pwede nyo po siyang i-check sa inyong Google or sa inyong Gmail account. After nyan, yun yung makikita nyo and then view nyo lang yung tax info para makita nyo na na-approve na kayo. So, ayan guys, at syempre, di ba, ayan, na-approve na nga tayo. And that's it for today's guys. At sana po ay nakatulong ang video ito sa inyo. And kung oo, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And hit the notification bell para lagi kang updated sa mga next videos or next tutorial na i-upload ko. And kung meron po kayong mga katanungan or any suggestion regarding this video, please comment down below para masagot po natin sa abot ng ating mga client. And ayan lang guys, thank you so much for watching. And God bless everyone at ingat po tayong lahat. Bye-bye!